sa pangalan or sa pangalang apologetics. So, ito ay nagmula sa pangalan ni Pastor Apollo. Hindi, biro lang. Pastor Apollo, shout out. Hindi ko buloy Apollo Bawan. Hindi, Apollo na pinaliwanag last Sunday, last meeting ni Brother Genesis or ni Brother Sam. So, ang patungkol sa apologetics, ito ay patungkol sa pagtatanggol mo ng iyong paniniwala. So, naniniwala tayo na si Jesus ay namatay, muling nabuhay at muling babalik. So, yan ang isa sa main core ng ating belief dito sa ating sambahan. At kaya mapapansin nyo, wala tayong cheche-boreche sa simbahan, palamuti, or parang sabihin ko na, mga santo, mga picture, larawan, or kahit anong pangalan. Di ba? Wala tayong ganun. Compare sa iba na mayroon sila. Dahil hindi yun ang priority or main focus ng ating belief. Ang focus ng ating main belief or ang focus ng ating belief is kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, kaya huwag kayong magtataka na, ganito pala sa born again. Yes, kahit sa ibang born again church, ganito rin po. May mga drawing lang ng cross o kaya naman logo ng cross, pero walang tao, mga ganong bagay. So, dahil hindi natin pinopromote yung mga nakasanayan natin or nakagawian na tradisyon o relihiyosong bagay. So, yun po. Ang pinag-uusapan natin this month, ang tema natin ay Scientific Facts in the Bible or Apologetics, tutuldok, Scientific Facts in the Bible. So, ang topic natin for tonight is Faith and Science. Pwede pakibasa ng malakas in 1, 2, 3, go! Faith and Science. Ayan, ganda. Salamat po sa ating production team at sa worship team din kanina. Are you blessed sa buhay nila? Galing, no? Galing ng Lord, no? Parang pag napapanood mo sila, parang gusto ko rin magpagamit sa Lord, So, that's anointing from the Lord. Sige po, pa-next ako, ate. Faith and Science. And last week ay in-introduction na niya ni Brother Sam. Kung gusto niyong panoorin yung ating replay, feel free to do that. Meron tayong YouTube account. At replay din sa ating FB page. So, ang ating text ay makikita sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Basahin ko po. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, sa ibang version naman, next po ako. 2 Timothy chapter 3, verse 16, and New King James Version siya. Ito sa NIV or New International Version, sabi naman, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So kung bakit may mga version ang mga Bible, mas tinatranslate na yan sa paraan na mas madaling maunawaan ng mga nagbabasa. At pero walang nagbago. Walang nagbago sa tema, sa konsepto ng bawat chapter, bawat books, bawat verses, yun pa rin. So, mas pinapadali lang nila. Kaya kung may binabasa na kayong libro or Bible rather, at iba ng version, huwag kayong mag-alinlangan. Tanong nyo lang, consult nyo lang sa mga ate at kuya natin. At a-assist nila kayo. Sa Tagalog, para mas madali nating maunawaan, 2 Timothy 3:16 pa din. Ito naman, ang salita ng Diyos, ASND naman. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tinutukoy na kasulatan dyan ay 1, 2, 3, go! Yun, mayroong tatlong nagsagot. Ang kasulatan na tinutukoy dyan ay 1, 2, 3, go! Yan, Bible po. So, yun ang term. Hindi Bible ang term sa na nakasulat. So, kung hindi scriptures sa English, kasulatan naman sa Tagalog. So, huwag kayong magtataka na hindi Bible or Biblia ang nakalagay. So, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway,
pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tandaan niyo po yung ating verse na ito dahil mamaya ay babalikan po natin yan. Nagkakaintindihan po? Nagkakaintindihan po? Yan, salamat. Pa-next po ako, ate. Now, our objectives regarding sa message na ito is number 1, to help us defend our faith not just in spiritual way but also in scientific evidence. So dahil ang tema natin for this month is apologetic and it tackles scientific facts in the Bible, we will discuss some of the lists or examples na pinatunayan ng siyensya na totoo ang Biblia. Mamaya, dahil tayo, sabi ko nga dito, to help us defend our faith not just in a spiritual way. Most of us here, lalo na sa mga matatagal na, mga workers na, we believe kaya na nating ipagtanggol yung ating faith. Di ba? Pag sinabi ng mga kausap natin na si Jesus ay tao lang, so kaya natin yon i-rebut. Kapag sinabi ng mga tao na si Jesus ay hindi totoong namatay, alam natin kung paano siya sasagutin in a nice way. So, and last meeting or last Sunday, di ba, sinabi ni Kuya Jen, defend your faith, defend the word, di ba? Mga diniscuss niya sa atin, talagang pinupukpok niya tayong depensahan yung ating pananampalataya. Dahil isa yun sa kahalagahan po ng ating salvation na tayo ay hindi lang natin alam na ligtas tayo, kundi alam din natin kung paano depensahan yung mga strategy ng kaaway para tayo ay malinlang at maligaw ng landas. So this one, hindi lang tayo in a spiritual way pwedeng magtanggol sa ating faith. Pwede pala yun. Akala ko kasi pag kay Jesus, spiritual lang eh. So this time, ay hindi lamang through spiritual way, but also in scientific evidence. We are using the word scientific evidence or the word evidence, hindi po proof. Okay? Evidence, hindi proof. Kasi magkaiba ang proof. Proof kasi systematically inuulit yan para pag-aralan, eksperimentohan. Ang evidence, nangyari na. So, pinatunayan na. Second is to know that science is not contradict to the Bible and doesn't have any conflicts. Alam niyo po, may mga paniniwala mula noon hanggang ngayon na nagsasabi na ang science at ang Biblia raw cannot go together. Means to say na nagko-contradict sila sa isa't isa. Na ang Bible at science nagtatalo. Hindi sila nag-agree sa isa't isa. So, hindi sila pwedeng pagsamahin. At yun ang isang papatunayan natin ngayong gabi na ang siyensya or ang agham sa Tagalog ay hindi tumataliwas sa salita ng Diyos or sa kasulatan. And doesn't have any conflicts. Pangatlo po, reconciling faith and science. So, by God's grace and by God's wisdom ay sisikapin nating pagkasunduin sila yung mga utak natin, di ba? Hoy, ganun pala yun. Akala ko magkaiba. So, deeper understanding of God's power and wisdom in designing the natural world. Pag nagtanong ka po ng mga tao, may napanood akong survey na, bakit hindi ka naniniwala sa Bible? Isa sa mga madalas na sinasagot ng mga tao ay masyadong too good to be true. Na mayroong Diyos na lumikha ng ganito, ganyan. Kaya nga nauso ang mga theory. Bigyan nyo ka ng isang theory. Theory of Big Bang. Yan, di ba? So, isa yun. At marami pa, theory of evolution. Di ba na ang tao raw ay hindi nanggaling sa Diyos, kundi sa... Ha? Grabe ka naman makaunggoy sa akin, nak. Medyo parang personal naman. Unggoy, parang... may gusto ka bang sabihin? Parang... Sige nga, tingnan mo nga katabi mo. Ayan, yan. Ang gwapo niyan para magmula sa unggoy. Ang ganda niyan. Unggoy ba yan? Pambihira naman, oh. Ha? Wow, pambihira. So, doon pa lang, siyempre, hindi naman tayo naniniwala kay Charles Darwin, di ba? Pero alam nyo, kalaunan, binawi rin ni Charles Darwin yung kanyang theory na yon na hindi totoo yung kanyang theory. Kaya theory, di ba? Kaya word theory. Bakit? Kasi mayroon siyang hindi napatunayan. Mayroon siyang tinatawag na missing you so much. Missing link. Missing link. Tingin sa ako. Missing link.
So, meron siyang missing link na hindi napatunayan ng kanyang teorya or hindi naging consistent yung kanyang theory. And then later on, before he died, sinabi niya na merong totoong Diyos. At hindi totoong galing sa unggoy ang isang tao. Di ba? And then alam nyo, meron pa akong napanood na hindi na raw galing sa unggoy ang tao. Tayo raw ay mga pinsan na lang ng chimpanzee or ng unggoy. Di ba parang ganun din? Di ba? Parang tinatry nilang i-manipulate tinatry nilang i-brainwash, tinatry nilang i-twist, which is mali. Di ba? Kung magpinsan ang, imagine niyo si Kuya Sam, tas pinsan niya unggoy, layo! Layo, di ba? Layo. Imposible. So, parang ganun din. So, galing pa rin sa iisang ugat, sa isang root. Di ba? So, tinwist lang nila, pero ganun pa rin. Which is not true po, mga kapatid. Kaya, kailangan natin ng malalim na pangunawa sa kapangyarihan ng Diyos at sa karunungan ng Diyos kung paano niya dinesign or ginamit yung kapangyarihan niya na yan para likain ang mundo. At ayon sa pag-aaral, up to this day ng ating generation, sabi kasi ang mga scientists daw against sa Christians, sa Bible, against sila sa faith or sa belief ng mga Kristiyano. Kapag may narinig kayong ganyan, ang sabihin nyo, sabi sa pag-aaral, over 65% ng mga scientists ay mga believers. Ulitin ko po over 65% ng mga scientists ay believers or followers ng Lord. So, hindi po or imposible na ang mga scientists ay manatili sila sa pagiging doubtful nila, sa hesitant nila na maniwala sa Diyos dahil sabi nga natin na ang science at ang Bible ay hindi nagko-contradict talaga. Bigyan ko po kayo ng example. Si Dr. William, yan. Si Dr. William Daniel Phillips, isa siyang American physicist and he won Nobel Prize. Hindi lang siya basta scientist or physicist. Siya po ay nanalo ng Nobel Prize. Ito po ay pinakamataas na pagkilala, salamat po, pagkilala sa propesyon ng isang tao. Di ba? Kapag sinabing Renz Quasay, won Nobel Prize, talagang kikilalanin ka hindi lang sa bansa mo, kundi sa buong mundo. Rerespetuhin yung sasabihin mo, yung paniniwala mo, yung conclusion mo sa mundo. So, siya, ulitin ko po, hindi lang siya one of the physicists or scientists sa buong mundo, but he won Nobel Prize. And he said, I believe that God is the creator of all what we see. This is easy to believe because there are so incredible logic and an order that is possible to believe that the universe came out of nothing. So, parang may kulang, pero ang sabi niya rito na imposible na ang kalawakan, ang galaxy, ang iba't ibang galaxy, ang mga tao, ang buhay, ay manggaling sa wala. It is impossible that something came out from nothing. Naniniwala po ba kayo? Meron na ba kayong nasaksiyan na magic may biglang, tumubong JR? Di ba? Walang ganun Biglang, may baby. Pagkagising mo, may baby ka ng katabi. Di ba? Naniniwala siguro ako, kunyari, partner mo, pagkagising mo, wala na, iniwan ka na. Siguro yun, pwede yun. Kasi uso yung mga ghosting ngayon, no? Pero yung mangyari na ang mundo, ang bundok, ay manggaling sa pag-uumpugan ng mga bulalakaw, very impossible po. Kaya ito po ang sabi ni Dr. William, na isang kilalang physicist. Napakadaling maniwala na mayroong Diyos. Kasi yung design and pagkaka-create ng universe ay bunga ng isang matalino at malikhaing pag-iisip. Hallelujah. Sabi niya, I believe that God is the creator of all what we see. Sabi niya nga lang rito, of all what we see. Ibig sabihin, may mga bagay pa na hindi nakikita. Pero ang sabi niya, yung nakikita natin, gawa yan ng Diyos. And it is easy to believe dahil napaka-perfecto ng pagkakadesenyo. Imagine the gravity. Di ba? Sino ka rito ang nakapunta na sa Ecuador? Wala pa? Wala pa?
Parang mag-ano, no? May plane ticket ako dito, bro. Sa Ecuador po, kung nanonood kayo ng mga discovery or ng mga vlogs, yung gravity doon ay hindi normal katulad sa gravity na meron tayo dito. So, for more information, kausapin niyo lang si brother sa mamaya. Siya na lang magpaliwanag sa inyo, ha? Ikaw na lang magpaliwanag regarding sa kung ano meron sa Ecuador. Kung ang gravity sa mundo ay abnormal, baka lumulutang tayo o hindi tayo nakakatalon o nakakatayo. It is, alam nyo yung, sabi nga ng mga scientists, tayo lang daw ang may kind ng gravity na perfect. Kasi hindi tayo lumulutang. Di ba? Sa Mars, di ba? Alam niyo yung Mars? Mars, pautang. Hindi yun, iba yun. Mars. Mars, di ba? Anong meron sa Mars? Yung gravity doon, hindi madali. Very, magkaiba siya or kaiba siya sa mundo. Sa mundo. Di ba? Yung ganun ang mga tao doon. Lumulutang para silang lumilipad. Di ba? So sa atin, good thing hindi tayo ganun. Yung climate sa mundo, iba sa climate ng ibang planeta. Sa ibang planeta, naglalagablab ang apoy, sobrang init, sobrang lamig. Pero tayo, di ba, nakakapag-long sleeve ka kahit mainit. Ay, sorry. Tayo na-enjoy natin. Di ba? Sorry po. Hindi yun pang baba siya. Biro lang po yun. So, malamig naman. Tama, di ba? So, ibig sabihin, yung climate sa atin ay napaka-perfecto. Angkop. Hindi tulad sa ibang planeta. Meron pang isang doktor. Siya si Dr. Joseph Taylor Jr. Sabi, he is an American astrophysicist who won the Nobel Prize din. So mga kinuha ko talaga, hindi lang basta may PhD sa pangalan nila, kundi I make sure na talagang kinikilala sila kahit ng mga kalinya nila sa trabaho. So, his discovery opened up new possibilities of the study of gravitation regarding gravity. Sabi niya, there's no conflict between science and religion. Our knowledge of God is made larger with every discovery we make about the world. The more we discover something in the world or even outside of the world, the more we know the Lord. Nagigets niyo po? Sa Tagalog, habang mas lumalalim yung pag-aaral ng mga scientist or ng mga scientist sa mundo, even outside of the earth, mas lumalalim din yung kanilang paniniwala na totoong mayroong Diyos. Mga kapatid, ito po ay mga talagang nag-aral, nagbabad buong buhay nila sa pag-aaral. Ha? Hindi ito yung Decem, babawi ako. Tapos, pangatlong araw, tinatamad ako pumasok ha. Hindi ito mga ganun, mga kapatid. Ito ay talagang nagbuwis ng buhay, dugo, pawis, and everything para sa kanilang career and profession. And yet, they conclude that God is real. Pinaniwalaan nila at pinili nilang maniwala na may totoong Diyos na siyang may pakana ng lahat ng mabubuti at ganap na bagay sa mundo. Amen? Now, pwede mo ba tanongin yung katabi mo? Tanong mo sa kanya, naniniwala ka ba sa Bible? And then, sagutin mo nga, pwede, okay lang. Oo, hindi lang. Be honest lang. Ayan. Naniniwala ka ba sa Bible? Yan. Sa mga nasa online po, pwede niyo po bang pakisagot yung aking tanong? Naniniwala ka ba sa Bible? So, kung hindi ka pa naniniwala, please stay there. Huwag kayong aalis. We'll be right back. Dahil pag-uusapan po natin yan ngayong gabi. Now, let's go. Kung hindi ka naniniwala sa spiritual world, maniwala ka na ang scientific world or ang physical na mundo ay ginagamit din ng Diyos para magpakilala sa atin. So, here are some of the examples of scientific facts and the Bible verses. Handa ka na ba, kapatid? Handa ka na? Yan! Salamat sa Lord. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Nagkaroon ng COVID way back 2020 hanggang 2022 and some part of 2023. Di ba? So, may mga COVID-19 babies or quarantine babies na tinawag. Di ba? Diyan na uso ang kantang bawal
Yan, alam niyo, no? Bawal lumabas. O, bawal lumabas. So, dahil sa salitang quarantine. Sabihin nyo nga, quarantine. Alam niyo ba, nauso yan, hindi lang nung COVID-19. Sabi po, pa-next po ako, ate. In Leviticus chapter 13, verse 46, it talks about quarantine. He shall remain unclean as long as he has the disease. Mananatili siya sa kampo, mananatili siyang nakabukod, as long or habang siya ay may sakit at hindi maganda ang pakiramdam. He is unclean, he shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. Naalala niyo nung COVID-19? Di ba? Nakakita kayo ng mga bahay na sinara, iskinitang sinara, at ang nakalagay, under quarantine. Nakakita kayo nun? Di ba? O, na-quarantine din kayo? Oh, meron pa atang may COVID dito, ah. Hindi na tayo nagsaswab test, wala na no? Kasi medyo manageable na ang sakit ng COVID, to God be the glory. Pero nakakita tayo sa Moriones, sa Limbawa, sa Coral. Actually, dito sa amin meron din. Sa may Barangay 107, talagang naka-lockdown yung bahay. Tapos may nakapaskil na under quarantine. At alam nyo, very nakakalungkot at the same time may halong diskriminasyon that time. I can feel, di ba? Na-sense ko na I felt and I sense na talagang merong para bang niyurakan yung pagkatao mo na hindi ka na pwedeng kausapin, hindi ka na pwedeng batiin, ultimo chat, bawal ka i-chat. Di ba? Kasi under quarantine yung mga tao. So, nung panahon na ito, nauso pinatupad ng Diyos ang quarantine. At ang sabi niya, ibukod ang mga may sakit, ihiwalay sa mga walang sakit. Nagkaroon ng Black Death po noong 14th century. Unang nasulat ang Bible, and then dumating ang 14th century. 14th century, nagkaroon ng tinatawag na Black Death, nagkaroon ng sakit na nakakahawa that time, at umabot sa 70 million ang namatay. Dahil lang sa hindi nila pinatupad ang quarantine. Ang numbers, ulitin ko po, 70 million. Mas mataas pa kaysa nung COVID. Umabot din ng million ng COVID pero hindi 70. Ito 70, worldwide po ito mga kapatid ha. So, hanggang sa dumating ang 17th century, dun lang nila pinasok, nasulsulan, dun lang nila pinatupad ang quarantine. Nalaman nila na totoo pala ang quarantine dahil sa Bible. Imagine, kung 14th century, tinupad nila ang Bible, sana walang 70 million na namatay. Naiintindihan niyo po, mga kapatid? Etong quarantine na ito, ulitin ko po, ito po ay nagmula sa Bible. Ang Bible, nangyari yan, sinulat yan ng Diyos, bago pa nangyari ang 14th century, ang 17th century, maging ang 20th century sa kasalukuyan. So, hindi nila sinunod yon at dahil doon, marami ang nasawi dahil sa simpleng sakit. Lagnat, ubo, trangkaso, airborne na nakakahawa talaga. So, dahil doon, ay marami ang nasawi. It talks about quarantine. That's the number one first scientific evidence na ang science at ang Bible ay hindi nagko-contradict. Sabi ng mga scientists, dapat pala tinupad na natin to, pinaniwalaan natin agad. Hindi nila na pinaniwalaan ang quarantine, ang proseso ng Diyos. So marami ang nag-suffer. Pa-next po ako ate. In the book of Jeremiah, chapter 33, verse 22, it talks about there's life in the blood. Now, in relation sa sakit, mga kapatid, dati po, ang paraan ng mga doktor para sila ay magpagaling or i-test yung sakit ng isang tao, kinukuha nila yung dugo. Kunyari, wag naman si Sam kasi lagi na lang siya eh. Iba naman. So, halimbawa, si Kuya AJ. Si Kuya AJ, kunyari, masakit ang lalamunan. Masakit ang lalamunan na ito. Kunin natin yung dugo. Ang ginagawa ng mga doktor, kinukuha nila yung dugo. Ang matindi ron, buong dugo. Sa paniniwala na mapapagaling yung taong yon sa kanyang sakit. Regardless ng sakit. Lagnat, ubo, sipon. Kaya kapag ako po nanalong mayor, chairman, o kahit chairman lang, o kagawad na lang, sige. Ayan. May ubo ka pa lang, naka-wheelchair ka na. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yan? Gusto niyo yan? Gusto niyo yan?
May lagnat ka pa lang, may ataul ka na. Hindi, kung gusto niyo lang ako manalo, ha, pwede naman. Ha? Oo, may sipon ka pa lang, bukas, may signing bonus na yung mga anak mo para... Gusto niyo ba yan? Kaso magkakaiba tayo ng barangay eh, no? Sayang naman. Pag-pray niyo, manalo ako mayor na lang para at least isang ano lang tayo, lugar na. Masakit pa lang bagang mo pa lang, sabihin na natin. Bukas, papakremate na kita. Biro lang po. O, pila, bukas yan. Biro lamang po. It talks about there's life in the blood. 120 years ago, ginagawa ang blood draining. Ang tawag dito ng proseso ay blood draining for medication sa mga may sakit. It ended up, kapag kinuha ng doktor ang dugo, mamamatay tayo. Di ba kahit naman sa ospital, kaya nga, pag may nanganganak, may nagkakasakit, may nagchat-chat sa GC natin na, sino po pwede mag-donate ng dugo? Diba? Nakabasa na ba kayo ng ganon? Brother, pwede ka ba mag-donate ng dugo? Isang bag? Ganyan, di ba? Tapos sa ibang ospital, babayaran pa yung iyong dugo. Ganon kahalaga ang dugo. Di ba? Ganon kahalaga ang dugo. So, yung blood draining, ang ginagawa that time, 120 years ago, ay kinukuha nila yung dugo. Nagsasample testing sila. Hanggang sa nauubos yung dugo, namamatay yung pasyente. Merong isang sikat na tao, nalimutan ko yung pangalan. Hindi ko na kinuha yung kanyang picture. Ganun ang ginawa sa kanya. Nagkaroon siya ng sakit, lagnat lang ata yun. Malaria, dengue ata. Tapos kinuha yung dugo niya. Test ng test hanggang sa naubos, namatay siya ng tuluyan. Namatay siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaubos ng dugo. At sa Bible po, naunang isulat ito, pero sinasabi na nito sa atin na mayroong buhay sa dugo o ang buhay natin ay nasa dugo. For the life of the flesh is in the blood. And I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. Ang ganda ng unang pagkakasabi, oh. For the life of the flesh is in the blood. Kaya pag mayroong nasaksak, na aksidente, na bangga, na disgrasya, dinala sa ospital, na dead on arrival, isa sa madalas sinasabi, naubusan ng dugo. So sila, hindi nila sinunod itong bagay nito. Ang science or ang agham, hindi nila sinunod ang bagay nito. Ang nangyari, marami pa rin ang namatay. Marami ang nag-suffer. That's the second evidence po. Next po ako, ate. Sorry, Jeremiah. Yung kanina po pala, Leviticus yun, 17:11. Now, in Jeremiah 33:22, talks about the stars that cannot be count. Talo naman tayo. Kanina, nasa health tayo. Sa kalusugan tayo, usapang kalusugan. Ito naman po, yung third evidence natin about scientific facts and the Bible verses. In Jeremiah 33:22, pinag-uusapan dito na ang between ay kahit kailan ay hindi natin kayang mabilang. Dati, merong paniniwala na ang mga bituin ay umaabot lang ng 1,100. 1,100. Kasi yun lang palang kayang bilangin ng tao. Not until nauso ang telescope. Ang telescope. Alam niyo yung telescope? Yan. So, ginagamit yon para matanaw mo kung anong meron sa himpapawid, sa galaxy, sa universe. So, nung makita or malaman niyo ng mga scientists, na-conclude nila na habang tumatagal, lumalaki rin at dumarami rin ang mga bituin. It expands. Lumalawak siya ng lumalawak. Day by day, weeks by weeks, month by month, year by year. It is expanding. At ang sabi nga ng Jeremiah 33, as the host of heaven cannot be numbered, and the sands of the sea cannot be measured. So I will multiply the offspring of David, my servant, and the Levitical priest who ministered to me. So ang sabi dyan, the heavens cannot be numbered. Next ako, ate. Isaiah 40 verse 22. He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing. So, sa bawat paglipas ng panahon, halimbawa, 2024, ganito kalaki sa paningin ng Diyos yung galaxy, yung universe.
2025 siguro mas ganyan na. O kaya, kasi kahit yung ganyan sa atin o sa Panginoon, malaki na para sa atin, di ba? So, lumalaki ng lumalaki. Nag-i-expand ang universe. Until now, sabi ng mga scientists, gusto nilang libutin ang galaxy, ang universe at ang mga galaxies to know kung mayroong mga iba pang living creatures tulad natin sa ibang planeta. They cannot do that and they will never do that. Bakit? Dahil nga sa bawat paglipas ng panahon, pinapalapad din ng Diyos ang mga bituin, ang mga galaxy, at ang universe. Hindi yan alam ng mga tao not until mauso ang telescope, mga kapatid. So, pero kung, again, binasa na nila ito, mas madali sana na malaman na hindi talaga natin kayang i-describe, pag-aralan kung ano ang nasa langit. Actually, ang ilalim nga ng karagatan, sinasabi na 30 to 40% pa lang ang nadidiscover ng mga scientists. So, imagine, that's within our Earth already, pero hindi pa makita kung ano ang meron sa ilalim. How much more yung nasa taas? Amen? Sino rito ang gustong-gustong tumitingin sa mga bituin? Taas ang kamay. Yes! Mga between lovers. Di ba? Ang ganda na. Si Jonah, kapatid ko, mahilig yan. Minsan ko, toktokan ko ng ulo niyan eh. Kuya, ang ganda ng between oh. Di ba? Kuya, ang ganda ng buwan oh. Alam mo, hindi ko nakikita. Nakikita ko naman. Kuya, ang ganda oh. Which is totoo, ang ganda talaga. Di ba? Pumunta kami ng Tagaytay last time. Grabe, ang ganda. Walang between. Nagtago sa amin, nakakainis. Sabi ko, minsan nga lang ako pumunta dito. Wala pa kami nakita ang between. Pero may one time, nasaksihan ko po rin doon dahil highlands ang Tagaytay. Ang Baguio, parang ang baba talaga ng mga between sa lugar na yan. At nakaka-relax. Ang sarap lang sa pakiramdam. Sa verse Isaiah, ayan, Job 26:7, talks about the earth hangs on nothing. He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing. Nagkaroon po ng paniniwala si Zeus. Kilala niyo po ba si Zeus? Zeus Mariosep. Biro lang po. Si Zeus, siya po yung isa sa mga, ano tawag doon, Pastor? Yan, mythical na Diyos-Diyosan na ginawa lang din ng mga tao. So, siya raw ay may buhat sa mundo sa kanyang balikat. Atlas ba yun? Si Atlas pala yun. Ay, wrong send. Atlas, nakabuhat daw ganun. Salamat po sa mga ano natin dito. Ganun. So, yun ang isa sa mga paniniwala ng mga scientists. Not until they've read the Bible, si Aristotle, the Greek philosopher, theorized the earth was round. Sabi niya. Kasi, pinapanood niya lang, inoobserbahan niya lang yung mga barko that time na bigla-biglang nawawala. Habang umaalis, parang paliit ng paliit, tapos hanggang sa wala na. Parang feelings niya sa'yo. Sorry po. Ano ba yan? Hindi ba pipigilan? Kasi daming kabataan ngayon eh. Praise the Lord. So, lakas ng tawa ni Brother Sam tsaka ni Tyron, no? Halatang mukhang fresh from So, pinapanood niya lang yung mga ships, tapos pinag-aralan niya yung moon and eclipse. Sabi niya, hindi talaga flat ang mundo. Sabi niya, ang mundo ay bilog. And then, 2,000 years later, may lumabas na kuro-kuro, yun nga na ang mundo ay flat. So si Christopher Columbus naman, dahil na-inspired siya, nabasa niya yung Bible, sabi niya, kailangan kong libutin ang mundo. So he sailed around the globe. At ang sabi niya, it was the Lord who put it into my mind and my heart, and there is no question the inspiration was from the Holy Spirit, because He comforted me with rays of marvelous illumination from the Holy Scriptures. Sabi niya yun sa kanyang diary, reference yun sa aklat niya na The New World. Napatunayan ni Christopher Columbus na ang mundo ay bilog. Ito po ay mga Greek philosopher, mga kilalang tao rin sa kanilang field, sa siyensya, sa agham. And yet, they concluded that the Bible is real. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang kasulatan ay totoo.
Pwede mo ba sabihin ang kasulatan ay totoo? Pwede mo ulit tanongin yung katabi mo, naniniwala ka ba sa Bible? Speaking of si Atlas, sabi nga rito, and hangs the earth on nothing. Nang mapag-aralan ng mga scientists na wala naman talagang atlas, wala naman talagang Diyos-Diyosan or tao na nakabuhat ng mundo. Nang malibot nila ang mundo, napatunayan nila na ang mundo ay talagang nakalutang sa kalawakan. At ang sentro ng kalawakan ay hindi ang mundo, kundi the earth, the sun, ang araw, mga kapatid. So, around 1650, na-discover ng science na totoong ang mundo ay nakahang sa kalawakan. 1650, nasulat na rin ng Bible, pero 1650 pa lang nila napatunayan or may lumabas na ebidensya. May mga paniniwala na binubuhat nga ito ng isang malaking higante, which is si Atlas, pero hindi iyon totoo. Now, talon tayo. Speaking of the earth, the skies, the galaxy, the universe, Job 38 verse 7. Sensya na po, medyo, $100 ito na trivia So, enjoy nyo lang. Nandyan po ba nasulat ko? Wala. 38 verse 7. Sabi rito, it talks about the radio waves emitting from the space. Si Carl Jans, while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy. Si Job, 3,000 years. Yeah, the oldest book, sabi ni Sam, the oldest book in the Bible. Nagsulat ng Job, sabi niya, while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy, paano niya makukonclude? Hindi siya scientist. Hindi rin siya anthropologist. Siya isang simpleng lingkod lang ng Diyos. Malapit na malapit sa Diyos. And yet, pinaunawa sa kanya ng Diyos na ang mga bituin sa langit ay kumakanta. Nakarinig na ba kayo ng ganung paniniwala? Ang mga bituin sa langit ay kumakanta. Which is totoo. Alam niyo, napatunayan niya ng science. 1932, si Carl Jansky, isa siyang kilalang scientist din, nagkaroon siya ng major discovery about what we call radio waves emitting from stars and extraterrestrial objects in the space. Nagkakaroon sila ng koneksyon. Meron silang tunog na ginagawa. Hindi ko na lang po nalagay, pero makikita nyo po yan sa YouTube. Mapapanood nyo rin po yan. Meron silang sound na ginagawa to connect with each others. Magkonekta sa isa't isa. Mga bituin at araw po ito, ha? And yet, they sang. They sing for the Lord. That discovery happened 1932. Itong libro ng Job, it happened 3,000 plus years ago. Mas nauna ito, alam na agad ng lingkod ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, it sang. Kaya no wonder, mga kapatid, kapag tumitingin ka sa langit, you feel na nare-relax ka, nakakaramdam ka na parang ang gaan ng pakiramdam mo, parang nakakalimot ka ng problema. Or even sa nature, di ba, pag nakakita ka ng talon, ng falls, oceans, ng bundok, alam niyo bakit? May kapayapaan? Kasi likhayan ng Diyos Amen? Mayroong kamay ng Diyos na gumawa ng bagay na yan. That's why yung kanyang presensya, it manifests to His creation. Kaya pag nai-stress tayo, saan tayo pumupunta? Di ba? Gusto natin sa dalampasigan, di ba? Sa nature. Tapos mag-video tayo, backgroundan natin ng music na, "Wag muna tayong umuwi." Kasi we feel relaxed, di ba? And hindi yun dahil lang sa lugar. Dahil yun sa presensya ng Diyos. Amen? Pero palakpakan natin si Lord. It is God. Kaya nga in Genesis chapter 1, may tinatawag po ang mga scientists na 5 terms of the universe na ine-express ng science. Ito po yung 5 terms or na pinakamahalaga, pinakakailangan at kahit kailan ay parang pinagsimulan ng lahat. So, kailangan daw ng time. Dati 3 lang to
Nagulat ako, grabe talaga ang talino ng Diyos. Time, space, matter, power, and motion. 5 na. Dati time, space, matter lang ang alam ko po. Pero base sa pag-aaral ko, time, space, matter, power, and motion na. So 5 na ang hinahanap or ang na-conclude ng mga scientists. So hindi pwedeng wala to kasi pag wala to, hindi totoong may Diyos. Yun ang paniniwala or debate ng mga scientists. So pag-aralan natin, Genesis chapter 1. This is the very beginning of the Bible. Ito ang ugat. This is the origin. Pag sinabing Genesis, pasaway. Ay, mali. Pag sinabing Genesis, yan, the beginning. Ang simula ng lahat. So, dito natin mababasa ang creation. At walang nasulat sa Bible na ang tao ay galing sa unggoy. In the beginning, ano yung unang kailangan? Time. 5 po yan ha. Time, space, matter, power, motion. Ulitin natin. Sabay-sabay tayo. Time, space, matter, power, motion. In the beginning, that's the time. Amen? God created the heavens. Ano yun sabi ko kayo na? That's the space, the heavens. And the earth, that is matter. 3 na, ilan na lang? 2, ano yun? Power and motion. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. That's power of the Lord. The earth was without form and void. Darkness was over. God created the heavens and the earth. The earth was without form. God created the earth and formed it. And darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering, paikot-ikot, over the face of the waters. That's the motion. So that's 5, mga kapatid. At mababasa natin yan sa first 2 verses ng salita ng Diyos. Pwede mong palakpakan mo ang salita ng Diyos. There's time, there's power, there's matter, there's space, there's motion. Nandyan lahat. Walang labis, walang pagkukulang. Amen po? Dati sabi ko nga 3 lang in the beginning, time God created the heavens, space, and matters, the earth. Pero ngayon, sabi ng science, kailangan 5. Pero nandito pa rin ang sagot. It never changed, mga kapatid. Kaya yung scientific and historical accuracy ng Bible ay isa sa pinakamahalagang ebidensya para pagkatiwalaan natin ang Bible. Kasi kung puro spiritual lang, hindi balanse. Kung puro material din, hindi rin balanse. Kaya kailangan ng physical at the same time ng spiritual matter. Science, support, the Bible. Pwedeng manatili ang Bible without science, pero ang science, hindi siya kailanman mananatili kung wala ang Bible. Dahil binabakapan lang ng science ang Bible. Hindi pinatutunayan ng science ang Bible. As a matter of fact, sabi ko nga kanina, kahit wala ang science, ang Bible ay Bible. So, hindi nakadepende ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa agham. Ito ay ebidensya lang na totoong may Diyos na lumikha sa atin at nagmamahal sa atin. Amen? Now, what does all this mean? Bakit natin ito pinag-aaralan, mga kapatid? Ulitin ko po, gusto ko po sumagot po kayo kahit mahinang boses lang. Naniniwala ka ba sa Bible? Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa mga ebidensya. Kapatid, kung naniniwala ka sa Bible, dapat kang magalak dahil mayroong totoong heaven. Amen? I'm not talking about the physical heaven, but heaven after this life. Kung naniniwala ka sa Bible. Kaya nga paulit-ulit po ako Tinatanong ko po sa inyo kung naniniwala kayo sa Bible. Kasi kung naniniwala ka sa Bible, salamat sa Lord dahil naniniwala ka rin na may totoong langit sa piling ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. At ito ang maganda rin.
Kung naniniwala kang may langit, maniniwala ka rin na totoong may impyerno. Amen? Yung ibang religion, hindi tinuturo ang impyerno. Pero tayo, sa Born Again Church, sa ating simbahan na ito, tinuturo na totoong may langit, totoo ring may impyerno. No sugarcoating. Wala kami ililihim sa inyo hanggat kaya namin patungkol sa salita ng Diyos. Lalo na ang Diyos. Pwede kami magkamali, pero si Lord hindi. Kasi salita niya yan eh. At pag sinabi ng Diyos sa totoong may langit, paniwalaan mo. At kung sinasabi rin niya na totoong may impyerno, paniwalaan mo din. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, may langit. Oh, yung katabi mo ulit sa katabila, may impyerno din. Oh, hindi ko sinabing may impyerno ka ha. May impyerno din. Yun ang sinasabi ko po. If God did write the Bible through the pens of men, sabi nga in kanina sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it is also a terrible warning para sa atin na mayroong totoong impyerno. Therefore, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? And allow me po, napasaanan ko dahil may mga nakikita po akong mga bago. Sabi ko po kanina, naniniwala ka sa salita ng Diyos, therefore maniwala ka kung may langit. At maniwala ka rin na may impyerno. So kung may totoong may langit at totoong may impyerno, paano tayo mapupunta sa langit? At paano natin maiiwasan ng impyerno? Sabi ko nga po, sa ibang religion, hindi po tinuturo na may impyerno kasi ayaw nilang umalis ang tao sa simbahan nila. Kaya ang gusto nila, amig lang ng amig, magaganda lang ang naririnig. Mayroong langit, totoo ang second coming, tutubusin ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Pero hindi nila dinidiscuss na maiimpyerno tayo kung wala ang Diyos. Na mayroong parusa kapag ang tao ay humiwalay sa Diyos. Amen? Ang iba, naniniwala sila, by living a good life, mapupunta ang tao sa langit. Ang iba naman, by good works. Ang iba, by being religious person. Yung iba naman, paniniwala nila, by staying sa belief na minana nila sa kanilang mga elders, kanununuan. Pero alam niyo po, ang utos po ng Diyos sa atin, mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Amen? That's a bad news. Roma 6:23. Pwede ba natin i-recite sabay-sabay sa mga nakakalam? 1, 2, 3, go. Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's a bad news, mga kapatid. Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay sablay sa paningin ng Diyos. Hindi Diyos ang nagpadala sa atin sa impyerno, tayo mismo sa sarili natin ang nagtutulak sa atin para mapunta ng impyerno. Baka may magtanong sa atin, if God is true, then paanong ang Diyos ng pag-ibig ay nagpapadala ng tao na nilikha niya sa impyerno? Hindi Diyos ang nagpapadala ng tao sa impyerno. Ginawa niya ang impyerno para sa parusa, para sa mga anghel na nagkasala sa Kanya. Pero dahil ang tao, sausaw din, gusto ring magkasala, nadamay din tayo. Mapupunta rin tayo ng impyerno. It is by our imperfect will kung bakit ang tao ay mapupunta ng impyerno. Nakakaintindihan po? Walang tao dito sa loob ng simbahan ng perpekto. Kahit sa labas ng church, kahit ang mga nasa posisyon, obispo, pare, pastors, workers, leaders, lahat tayo sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin mo, kundi sa paningin ng Diyos, ay nagkasala. Sa loob ng 10 Commandments, sino ang naka-perfect na? Taas ang kamay. Hallelujah, wala. Kasi merong nagsinungaling. Merong pumatay. Merong nagnakaw. Ang nagnakaw ng 5 milyon at nagnakaw ng 5 piso ay parehong pagnanakaw sa paningin ng Diyos. Sabi ni Jesus, kapag ang isang lalaki tumingin sa babae ng may pagnanasa, nag-commit na siya ng pangangalunya. Nag-commit na siya ng crime. Kapag ang tao, kinuha niya yung kahit maliit na bagay na hindi sa kanya,
Nagkaroon siya ng desire sa puso niya na parang gusto ko rin yun ah. O gusto ko, akin lang yun. Nag-commit na siya ng pagnanakaw. Kapag ang tao nakaramdam ng jealousy sa isang tao, sa kapwa niya, kung ako, halimbawa, nakaramdam ako ng galit kay Mitch at parang gusto ko siyang gantihan sa isip ko, sa puso ko, kahit hindi ko siya ina-apply physically, pero nag-commit na rin ako ng pagpatay. Ganun ang standard ng Lord. Kaya walang nakapasa sa standard ng Lord. That's a harsh truth. Walang nakapasa. Kahit na tayo ay mabuti, tuwing birthday natin, nagsisimba tayo, kahit na nung nakaraan, may mga ginanap na kapistahan at gaganapin pang piyesta ng mga santo at relihiyosong tao, atenan natin lahat yon. Sadly, that's not enough. At kahit sa church natin, mga kapatid, akala natin sa mga Katoliko lang, sa Nazareno lang. Kahit sa church natin, let me tell you this with love and concern po sa inyo. Kahit umaten ka ngayong gabi, tapos bukas ng umaga, mamuhay ka uli na parang hindi mo kinilala sa Jesus, sadly, impyerno po tayo. Akala natin, ibang religion lang kasi madalas, no? Na pagtapos nila doon, inuman na, murahan na, away na. Hindi po that's good works. And good works doesn't count. The only thing that counts sa paningin ng Diyos ay yung kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. That's the only way, mga kapatid, para tayo ay mapunta sa langit kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Listen to your conscience right now. I believe meron tayong mga private, sinful nature. Private, sinful life. Lahat ng secret sins na akala mo walang nakakita. Hallelujah. Nakita ng Diyos. Lahat ng akala mo, naisip mo na hindi maganda na walang nakakita. Nakakita o nakita ng Diyos. Even yung mga feelings natin na hindi maganda, nakikita ng Diyos. But because God is so rich in mercy and grace, He sent His Son, Jesus Christ of Nazareth, to suffer and die on the cross for the punishment of our sins. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Sabi niya in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, pwede po paki-post natin, ate. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. At sa pagiging tao, Ephesians chapter 2, verse 8. Kahit yung Tagalog na lang, ate. Sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9. 1, 2, 3, go! English. Ayan. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Ang kaligtasan daw po natin ay regalo ng Diyos para po sa atin. So how can we be saved? How can we go to eternal life or heaven? Simply by accepting what Jesus Christ did on the cross. So hindi ka na-attend? Hindi po. Yung pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, pagkilala mo sa ginawa niya at sa kung sino siya, yung pagmamahal mo sa Kanya, susunod na po yung paglilingkod mo sa Kanya. But then again, the beginning of that is by simply accepting our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Are you willing to accept Jesus Christ? Handa ka bang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo? Amen? Pwede palakpakan natin ng Diyos. Kapatid, there is no second chance after this life. Sabi ng aklat ng Hebreo, it is appointed for men to die once. Pagtapos ng kamatayan natin sa physical na katawan, judgment already. Paghuhusga agad ng Diyos. Yan, Sir Renz, pagharap ko sa Diyos, kamusta? Sabihin sa akin ng Diyos. Halimbawa lang, analogy. Lord, ito yung ginawa ko sa lupa. Nag-preach ako nung Sunday evening. Second Sunday ng January 2025, nag-preach po ako.
Oh, tapos, naglingkod ako sa'yo, Lord. Pero hindi ko naman nakikita sa'yo si Jesus Christ eh. Hindi ko naman nakita na tinanggap mo talaga si Lord. So yung pagpe-preach ko, yung pagtayo ko sa harap ng pulpit, sa harap ninyo, it doesn't count. What only matters ay yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Are you still refreshing it, trying to refresh sa isip mo kung anong ginawa ng Diyos or ng Panginoong Jesus? Siya'y na katawang tao, inalaw niya na patayin siya ng mga tao. That's why may mga tao, di ba? Kung totoo ang Diyos, bakit hindi siya bumaba sa mundo? He did. 2,000 years ago. Ang ginawa ng mga tao, pinatay siya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin yung bagay na yon. Kapag sumasakay ka sa jeep, nagko-commute, sa e-trike, sa jeep, sa LRT, sa PNR, sa bus, o kahit sa aeroplano, kung may nakasakay na ng aeroplano dito, kilala niyo ba yung driver? Hindi. Pero nagtitiwala kayo sa pagdadrive niya. Di ba? Sidecar, tricycle. Tricycle, hatid mo nga ako sa pretil. Hindi mo kilala yung tao. Hindi mo alam yung history ng buhay niya, and yet you trust your life sa buhay, sa pagdadrive niya. Nagtitiwala ka na maihahatid ka ng taong yun sa destination mo. Hindi mo yun kilala. Bakit di mo pagkatiwalaan si Jesus? Si Jesus, nagpapakilala siya through His words, through the Bible, through His scripture. He's giving us an assurance na ako ay mapagkakatiwalaan, and yet, may mga tao na hindi pa rin nagtitiwala sa Diyos. They cannot give or they do not give their wholehearted trust sa Panginoon. Kaya kapatid, kung nagtitiwala ka sa driver, nagtitiwala ka nga sa bangko na yan eh. Nung pag-upo mo, di ba, hindi mo iniisip na sira ba to? Teka, kakayanin ba ako nito? Baka mamaya may prank sila sa akin dito. Pag-upo ko, biyak yung puwetan, ha? Kung nagtiwala ka sa simpleng material na yan, why don't you trust the Creator of the world, the universe, the one who died for you? We choose to trust. Kung hindi ka magtitiwala, kapatid, maniwala ka sa akin sa hindi, habang buhay kang mabubuhay sa takot. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, and this is a testimony sa buhay ko, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, ngayon, at sa rest ng buhay mo, habang buhay kang mababalot ng takot at pangamba. Kasi walang kasiguraduhan ng buhay. Bukas, pwedeng patay na tayo. Hindi yun pananakot, yun ay katotohanan. Sabi ng Matthew, ni Jesus, sa Book of Matthew, sinong tao ang kayang mag-extend ng buhay niya kahit sa isang oras? And yet, punong-puno tayo ng alalahanin. Trust the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagkatiwalaan mo si Jesus. Hindi natin babaguhin ang relihiyon mo. Kung ano yung relihiyon mo, bahala ka, sige. Pero ang dinidiktik namin sa'yo, paniwalaan mo si Jesus over your religion. Kasi walang sinabi si Jesus na religion na makakapagligtas sa atin. It's only by Him. Only through Him. He is the way, He is the truth, and He is the life. John 14:6, no one comes to the Father except through Him. Second, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Bakit natin ito pinag-uusapan? God is telling us to read His Word. Sabi mo sa katabi mo, read the Bible. Actually, yung first bullet ko wala doon kanina about kay Jesus Christ or salvation. Pero I believe it is the Holy Spirit who is insisting us tonight na pag-usapan din natin ang salvation. Salamat sa Lord. Bakit natin kailangan pag-aralan ng Bible? Dahil number one, it is the truth. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. In the book of... Nandyan po ba? In the book of Psalms. Yan, salamat po. Ang ganda. Nakikita. Sa dulo, nakikita ba? Yan, kitang-kita. Salamat sa Lord. The Bible is the truth. Sabihin nga natin ng malakas, sabay-sabay. The Bible is the truth. In 1, 2, 3, go. Bible is the truth. Psalms 119 verse 60. The sum of your word is truth. And every one of your righteousness rules endures forever. The sum, yung kabuuan ng iyong salita ay katotohanan.
Tinutukoy ng author dito yung Word of God, yung Scripture, yung Bible na meron ka, na binabasa natin ngayon. It is the truth. Sa mundo, kapatid, maniwala ka. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Halimbawa na lang sa gobyerno. Meron maka Inday Sara, meron naman maka BBM. Hindi mo alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Sinong papanigan namin? Ano ang ipagpe-pray namin? Yung kalooban na lang talaga ng Lord eh. Pero ito mga kapatid, this is the truth. The Bible is the truth. Sabi nga in John 17:17, sanctify them in the truth. Sabi ni Jesus, kausap niya ang Diyos Ama, nananalangin siya. Nasaan yung tao siya? Sabi niya, sanctify them in the truth. Paano? Saan? Your word is the truth. Coming from the mouth of our Lord Jesus Christ, siya mismo ang nagsabi, God's word is the truth. Nagbabasa ka ng Wattpad? Nagbabasa ka ng buhay ng may buhay? Ba't di mo basahin ang salita ng Diyos na buhay? Ito, pag-aralan natin, no? Lalo na yung mga book lover dito, meron mga nausong word porn, book lover. Kung totoong book lover ka, there are 66 books in the Bible. Hindi yan isang libro lang. Ito ay silid-aklatan. So if you truly love reading books, I challenge you, read the Bible. It contains 66 books. At lahat yun ay salita ng Diyos. Pangalawa po, number 1, it is the truth. Pangalawa, why read this word? Because it is the guidebook for our lives. Kanina, ang ganda ng nabanggit po kayo ng umaga. Kapag wala kang vision, mapapariwara ka. At kailangan magkaroon ng tao ng pangarap. Kasi gabay mo yan sa kung ano talaga ang gustuin mong tahakin. Naranasan nyo na bang mabuhay na lang bawat araw nang hindi nyo alam kung ano mangyayari? Anong gagawin? Wala, basta mabuhay ka lang, umihinga ka. Pag may nag-iya sa'yo, go. Kapag wala, sa bahay ka, tambay, papatugtog, magsa-cellphone the whole day, matutulog, kakain. Just like a bored normal person or a normal bored person do. Now, kapatid, if you want a guidebook sa buhay mo, read the Bible. It is the guidebook for our lives. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet, sabi ni King David, and a light to my path. Niilawan niyo yung daan. Nagbigay siya ng illustration na ang salita raw ng Diyos ay gabay sa ating mga paa. Kasi kapag naglalakad tayo, possible na matamtaks tayo, makatapak tayo ng matulis, masugatan yung paa natin, madapa, matisod, malaglag sa kanal, madisgrasya. Pero kung may ilaw ka, makikita mo, ay, may dumi. Ay, may ganito. May ganyan. So, hindi mo dadaanan, hindi mo tatapakan. It leads us para hindi mapahamak. Luke 4:5, and the devil took him up and showed him, ano po ito? Luke 4:4 po yun. Thank you po. Luke chapter 4 verse 4. 1, 2, 3. Go. You know. Buzzer beater. And Jesus answered him. Kausap ni Jesus dito si Satan. Nag-fasting siya that time. Dinala siya ni Satan sa mataas na lugar para guluhin. Ma-distract siya sa pag-fasting niya. So, pag nag-fasting, tulad ng ginagawa natin ngayon, hindi ka kakain ng physical na pagkain. So, depende sa dealing mo sa Lord. Pero si Jesus, that time, dry fasting too. Walang kanin, tubig, tinapay. Talagang buong lakas, pakikipag-usap sa Diyos. Diyos Ama. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Hindi ka lang sa tinapay na bubuhay. Amen? Also by God's word. So, it is the guidebook for our lives. Dalawan po yan, mga kapatid. Ano po yung una? It is the truth. Pangalawa, it is the guidebook for our lives. Kahit anong sabi ng nagsasalita sa harap, mga kapatid, sinabi sa akin ng Diyos. Ito po ay sinasabi ko po sa inyo dahil isa po ako sa mga preachers. And kami po, by the guidance of our Lord, Holy Spirit,
through our pastor, gusto namin sabihin sa inyo na huwag tayong madaya. Kahit gaano ka-powerful sa pakinggan natin or pandinig natin yung nagsasalita at sinasabi niya, sinabi sa akin ng Diyos! Nakarinig na ba kayo ng ganan? Sinabi sa akin ng Panginoon, sinabi sa akin ng ganito, ng ganyan. Ito ang pinapasabi niya. Ang sarap pakinggan pag ganun. Sinabi ng Lord sa kanya yun. But the truth is, hindi nun mapapantayan yung nakasulat na sa Bible. Kahit sabihin ko ngayon, sinabi na sa akin ng Diyos, itong dapat kong sabihin. Hindi ko mapapantayan yung nakasulat na sa Bible. Nakakaintindihan po? Now, what I'm trying to say is, do not base your life, your hearing, sa kung sino ang nagsasalita o kung ano ang sinasabi niya. Grabe, ang powerful ni pastor, ang powerful ni brother, ni sister, sa kanyang binahagi ngayong gabi. Hindi po. It's all because of the Lord. Then again, babalik tayo, hindi pa rin nun mapapantayan yung bigat ng kung ano ang nakasulat na sa Bible at sinabi ng Diyos. Nakakaintindihan po? Kaya kahit anong sabihin namin dito, kailangan pa rin nating magbasa ng Bible. Kailangan pa rin nating alamin kung ano ang sinasabi sa atin ng Lord. Kaya wag din nating papalitan. Napansin ko to sa sarili ko eh. I'm sharing this kasi isa to sa mga naging nakita ko na conflict sa faith ko. Parang nabubusog ako minsan sa mga online preachings. May mga napapanood akong clips, mga kilalang pastor din, mga pareho natin ng faith. Yun ang maganda sa social media ngayon eh. Ang dali nang maka-reach out ng Word of God ng tao. Napakadali na. Salamat sa Lord sa technology. Amen? Salamat sa Lord. Pero isa sa ginagawa rin ng kaaway ay ginagawa kanyang tamad kasi nakarinig ka na ng Word of God eh. Parang feeling mo, busog ka na. Ayaw mo na ng ibang putahe. Ayoko ng adobo. Kumain na ako kanina ng fried chicken eh. Parang analogy lang. So, it's good nakakarinig tayo online ng mga Word of God. Pero kapatid, wag natin papalitan yung pagbabasa natin ng Bible. Yung personal natin talaga na encounter. Kasi iba yun. Revelation yun ng Lord sa kanila. May revelation din ng Lord sa'yo. Pagpapakilala yun ng Lord sa kanila, meron ding pagpapakilala ang Diyos sa iyo. Nakakaintindihan po, mga kapatid? Malapit na po tayo matapos. Salamat sa Lord. Patuloy lang kayong kumapit. Our faith in God should be absolute. Kapag nilagay natin yung ating faith kay Lord, dumedepende tayo sa perpekto, makapangyarihan, walang katulad na manlilikha. May pangit pa sa Diyos? Imperfect ba ang Diyos? So, ulitin ko, kapag nakadepende ka sa Diyos, you anchor your faith, tama ba yun, yung anchor? You put your faith, your trust sa Kanya. You anchor your faith. Yun ang maganda. Thank you po. You anchor your faith sa Kanya. Dumidepende ka sa isang Diyos na hindi nagbabago, tapat sa Kanyang mga pangako, at kahit kailan, hindi nagkakamali sa plano niya para sa iyo. Sa kabalang dako, kapag ibinase mo ang buhay mo sa agham, sa siyensya, it means, dumidepende ka sa kaalaman or sa karunungan na imperfect at laging nagkakamali. Kaya kahit wag kang dumipende sa agham or sa siyensya, okay lang, basta dumipende ka sa Bible. Pero kung nakadepende tayo sa Bible, sa science, pero hindi sa Bible, there is something wrong. Maling-mali po yun. We can count on science to do many great things. That's the reality. Pero pwede rin natin siyang makita na maraming pagkakamali. If we put our faith in science, we depend on imperfect, and sinful, and limited, and mortal men. Kaya kailangan doon tayo sa Diyos na kahit kailan hindi nagkakamali. Amen? Which is ang ating Diyos na sinasamba. Last na po ito. Why we are trying or why we are pushing you to read your Bible po. Alam niyo po, merong scientific study, statistic study ito na ginawa sa mga tao from age 8 years old to 80 years old. I do not know kung napanood niyo na to, nabasa niyo na or what. But I'm glad na nabasa ko to, nakita ko. And ang sabi dito ng survey,
Yung mga tao raw na nagbabasa ng Bible, pwede ba akong makakita ng mga kamay na nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Yan. Uy, nagbasa kayo kanina. So, nagbasa kayo, di ba? Hindi, tsaka pa natin pag-usapan yung ilang beses. Pero ang malaga, nagbabasa. Ang tao raw na nagbabasa, again, age 8 years old hanggang 80 years old ito ha. Kapag ang tao daw nagbasa ng isang beses sa isang linggo, 2, 3, walang nagbabago. So, 3 beses a week, parang wala nagbabago. Babalik at babalik lang siya sa kahinaan niya, sa kasalanan niya, sa pinanggalingan niyang hindi maganda. Pero pag ang tao daw na ito, nagbabasa ng at least 4 times a week. We're not encouraging you ng 4 times lang ha. Pero ito ay at least 4 times a week. 4 na beses sa isang linggo. Ilang araw meron sa isang linggo? Yan. 7 ba? Di ko alam yun ah. 7 pala. Ang nangyayari daw, ang loneliness, bumababa sa 30%. Malungkutin ka ba? Tanong mo sa katabi mo, malungkutin ka? Malungkutin ka? Magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Loneliness went down to 30% sa taong yun. Bitter ka ba? Tingnan mo mga katabi mo, bitter ba yan? Bitter? Oo. Kapag daw nagbabasa ang tao ng Bible 4 times a week, it went down, yung bitterness went down to 43%. 43. Move on na. Sabi mo sa katabi mo, move on na. Magagalitin ka ba? Wala na namang ulam. joke lang. Wala na namang ganito. Nasaan si mama? Yeah, nasaan yung sabaw? Anger went down to 32%. May kakilala ba kayong magagalitin sa loob ng church? meron na. Nabawasan na po. Ito, oh. Kapag daw nagbasa ka ng Bible 4 times a week, yung pagiging magagalitin mo raw ay bababa up to 32%. Wow. From 100, giging 32% na lang. Grabe. Hindi ka na nagagalit sa maliliit na bagay. Natapunan ka ng kape. Okay lang yan. Ito ba yun? Parang medyo okay naman yung example ko, no? Kunyari, natalsikan ka, naglalabas si bunso, si kapatid, naglalabas, natalsikan ka ng bulanan sabon sa mata. La. Nagiging 32%. Sa susunod nating babasahin, ikaw ba ay mahilig sa alkohol? Kung ikaw daw ay manginginom o umiinom pa, kung nagbabasa ka raw or magbabasa ka ng Bible 4 times a week pataas, yung alcoholism will went down or will go down up to 40%. 40%, so yung 60 agad, tanggal agad. Pag may nakikita kang umiinom, hindi ka na naapektuhan. Di ba? Sa mga nagbibisyo pa dyan. Sa mga umiinom pa ng alak. Hindi naman ito to condemn us. Kung ikaw ay nakakainom pa ng alak, tuloy mo lang. Gusto mo makita sa San Pedro ng maaga Hindi, pero ang ibig ko sabihin, kung ikaw po ay nakakainom pa din, umiinom pa rin, at nagkakaroon ka ng desire na ayoko na nito masama to Hindi ito maganda sa kalusugan ko. That's the Lord. Kinakausap ka. Now, isang paraan para matanggal yun, yung nature na yun sa atin, is to simply read the Bible. Constantly. Consistently. It will automatically go down up to 40%. Ito nga, it went down na So, tapos na kasi itong survey. Mga kabataan, pornography. We are all desiring, or most of us are desiring, Lord, tanggalin mo itong lustful thoughts ko, lustful desires ko. Sabi nga kanina ng example ni Jesus, if a man looks at a woman with a lustful desire,
Kung ang isang lalaki tumitingin sa isang babae na mayroong malaswa, mahalay na pagtingin, siya ay nagko-commit na ng pangangalunya, adultery. So kahit hindi mo gawin, isipin mo lang, ay, it's not an encouragement ha, it's an example. So kahit hindi natin magawa yon physically, but by thoughts and heart, we are already committing it. But of course, iba yung physical. Now, if we can sense na God is putting us desire na magbago, maalis yung ating lustful desire sa katawan, yung ating lustful thoughts, yung panonood ng pornography. No, this is a serious matter din, mga kapatid ha. Sa church, hindi palagi na napag-uusapan ito. At madalas, ang nag-uusap lang dito, mga manggagawa. Kasi medyo mabigat din na usapin ito. O mabigat na usapin talaga ito. Hindi siya biro. Kaya huwag natin gawin biro. So, just read the Bible. Sabi doon sa taong yon, yung pornography spirit niya, it went down to 61%. Medyo mataas pa rin. Ibig sabihin, ganun kalakas ang hatak ng laman talaga, no? Pero at least, from 100%, it went down to 61%. Malaki yung naalis na desire. So again, mga kapatid, as a Christian, we should embrace science that seeks the truth. At dapat nating i-reject yung mga klase ng science na mas pinaprioritize yung human knowledge above God. Ito po ay mga statistics ng pag-aaral. So, kung hindi ka pa believe, kung hindi ka pa namamangha, kung hindi ka pa 100% parang nagtitiwala dito, I challenge you, try it. And then, pag-usapan natin by next week. Malay mo, ikaw ang testimony na hinihintay ng mga kapatid mo sa faith. Amen? Try mo lang this week. 4 times pataas. The Bible is the book of redemption po, mga kapatid. It doesn't tell us how the heavens go. Maganda ito. Hindi lang sa atin sinasabi ng Biblia kung paano umaandar ang langit, kung paano lumalaki ang langit, kung gaano kaganda ang langit, but ang Bible, tinuturuan niya tayo kung paano mapunta sa langit. Amen? So, kaya hindi mo kailangan mamili kung science ba o Bible ang paniniwalaan mo. Pero kung darating ang panahon na papipiliin tayo ng sitwasyon, we should choose the Bible right away. Amen? Kasi nga, salita yan ng Diyos. In our conclusion po, mga kapatid, from science, now napunta tayo sa pagbabasa ng Bible, ng pagmamahal sa Bible, pagtangkilik sa Bible, kasi po meron ding benepisyo ito para sa atin. Tayo rin talaga ang nagbe-benefit sa lahat ng plano ng Diyos sa atin. Pwede yung Tagalog, ate. Matthew 7:24-28. Habang hinahanap ni Chin, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng free will, kung ano ang dapat nating paniwalaan at pagkatiwalaan, at salamat sa Diyos sa kalayaan na yan. Pero, Diyos mismo ang naglagay ng palatandaan sa lahat ng kanyang nilikha para ipaunawa sa atin na tayo ay sa Kanya talaga. At hindi tayo namumuhay o dapat mamuhay sa sarili lang natin. At binigyan niya tayo ng instruction, manual, para malaman natin kung sino siya at kung paano mapalapit sa Kanya. Matthew 7:24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig ng aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin.
Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Kaya kapatid, do you really want to know? Natanong ko ito last Sunday morning nung huli kong pagtayo. Gusto mong malaman kung gaano ka kalalim sa Lord? Gusto mong malaman? Taas ang kamay ng gustong malaman kung gaano siya kalalim sa Lord, sa faith. Hallelujah. The Bible is the answer. Kung paano mo itatrato ang salita ng Diyos, doon mo malalaman kung gaano ka kalalim sa pananampalataya. Pikit po tayo mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Diyos sa may likha ng langit at ng lupa, ng mga bagay na aming nakikita at hindi namin kayang mabilang o sukat malaman ng buo. Sobrang buti mo, Panginoon. Sobrang makapangyarihan ka at sobrang mapagmahal ka. Hindi mo lamang kami hinayaang mabuhay sa mundong ito, kundi binigyan mo kami ng manual, siyang magiging gabay sa aming buhay upang hindi kami lubusang mapariwara dahil sa sarili naming mga kagustuhan. We thank you, Lord, for the Bible. We thank you, Lord, for the science. We thank you, Lord, for your wisdom, your knowledge that you placed upon sa mga taong sa unang panahon hanggang sa generation po namin. Ginamit mo silang lahat upang ang aming pagkakilala sa iyo ay mas lumalim at tumatag at hindi kami maligaw ng landas. Lord, continue to teach us, Banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, patuloy na gabayan sa buhay na ito, sa aming faith, sa aming secular na buhay, sa aming mga pangarap, career, sa aming pag-aaral, mga trabaho, kanya-kanyang pamilya. Sa mga landas na tinatahak po namin, we pray for your guidance to be with us 24/7 po. Dahil tunay po na kung aasa lang kami sa sarili namin, bibigay kami o kaya naman ay malalayo kami, malilihis kami ng landas. Katulad ng mga tao noong unang panahon. At salamat po, Panginoong Jesus, pinupuri ka po namin at sinasamba ngayong gabi sa kalinawan mo, sa mensahe mo po. Kahalagaan ng siyensya at ang kahalagaan higit sa lahat ng iyong salita. Lord, give us more desire and passion to love your word, to seek your word, to depend on your word. Lagyan mo kami ng kauhawan, ng kagutuman sa pagbabasa ng Bible. Teach us na hindi lamang kampante sa kung anong aming napapakinggan every Sunday or sa mga online preachings, but to personally know you, search you, to personally encounter you. Salamat po, Banal na Espiritu, sa mga isip na naririto, patuloy mong binubuksan, mga puso at pananampalataya, patuloy mo rin na dinadagdagan. Di ka patapos, patuloy kang mangungusap. To you all the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.